So isang gabi po ay nanonood kaming buong family ng movie na ang title ay Inside Out 2. Okay? Sino sa inyo nakapanood na? So merong lead character doon na teenager na, si Riley. Kapag meron siyang magandang nagagawa sa mga kaibigan niya, o kaya maganda yung nare-receive niyang feedback sa ibang tao, o kaya maganda yung performance niya sa sports niya na iced hockey. So, paniniwala niya sa sarili niya ay, I am a good person. Pero kapag meron siyang mga hindi magandang nagawa sa kaibigan niya, o kaya hindi naging maganda yung narinig niya sa ibang tao, or hindi naging maganda yung performance niya sa sports or anything, nagda-doubt siya and tinatanong niya yung sarili niya na, am I good enough? So kung tayo po yung tatanungin, ano ba talaga yung totoo, not just for Riley, to sa character dun sa story, kundi ano ba talaga yung totoo na kalagayan ng bawat isa sa atin? Are you a good person? Are you good enough? Or kung tatanungin ninyo yung mga anak ninyo, or yung mga bata, kasali kayo dito, are you a good person? Are you good enough? And how will you answer that question? Sasagutin mo ba siya based sa kung ano yung feeling mo sa sarili mo? I feel good about myself. O sasagutin mo siya dahil or based sa narinig mo sa ibang tao? Kasi sabi ng ibang tao, ito yung mga comment nila sa akin. I'm a good person. O sasagutin natin ito based sa perspective ng culture natin ngayon na pinapahalagan yung positive self-esteem. Di ba sinasabi nila na kayong mga parents, huwag niyo sasabihin sa mga anak ninyo o huwag niyo sasabihin sa mga kapatid ninyo na bad ka. Para ma-boost yung, kasi pag sinabi mo yun, baka mas lalo na maging negative yung tingin nila sa sarili nila. So we need to speak positive things sa ibang tao para ma-boost yung self-esteem nila. Pero we are Christians. Ibig sabihin, yung primary commitment natin, allegiance natin, devotion natin, ay nasa salita ng Diyos. We answer these questions not based sa feelings natin. Not based sa kung ano yung popular na pananaw sa culture natin, but based sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi when we search the scripture, dito natin matatagpuan kung ano talaga yung totoong karunungan. Sabi ni John Calvin sa opening sentences niya sa Institutes of the Christian Religion, yung true wisdom ay matatagpuan natin sa tamang pagkakilala sa Diyos at tamang pagkakilala sa sarili natin. Okay, so mahalaga na kilala natin ang Diyos, right? So the last time na nasa Ephesians tayo, Ephesians chapter 1, yung last part nun ay yung prayer ni Paul. At yung part ng prayer niya, sabi niya sa verse 17, na ang prayer niya sa mga Ephesian Christians, and then tayo rin, ay pagkalooban ng Diyos ng karunungan upang lubos nilang makilala ang Diyos. So, ang prayer ni Paul, para mas makilala natin ang Diyos. Pero gusto rin ni Pablo, at mahalaga din para sa atin na makilala natin yung sarili natin. Ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa sarili natin? At hindi ayon sa sinasabi ng ibang tao. O hindi ayon sa kung ano yung feeling natin sa sarili natin. So, let's answer your question. Are you a good person? Ano sabi sa Bible? Romans chapter 3, verse 10 and 12. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Alam nga namang mayroong isa sa atin na exempted dun sa sinasabi ng passage na yon. And then, sa simula pa lang, when you read Genesis, look at Genesis chapter 6, verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Puro kasamaan. And sabihin natin, siguro dati ganun yung tao. Pero habang nagiging civilized or edukado yung mga tao, siguro nagiging better yung kalagayan ng tao. Pero kung standard ng Diyos yung pagbabatayan, halimbawa, sabi ni Jesus sa Luke chapter 11, verse 13, kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak.
nagbibigay ka ng mabuti, gumagawa ka mabuti sa ibang tao, pero sa paningin ng Diyos, kayo ay masasama. Tayong lahat ay masasama. Kasi sabi sa Romans 3:23, are we good enough? Diba lahat ng tao ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi standard natin, hindi standard ng ibang tao, hindi standard ng culture. Yung basis natin for answering that question. Pero syempre, yung binabanggit dito ay yung kalagayan ng bawat tao na wala kay Kristo. Diba? Yung good news naman na pag-aralan natin, simula pa Ephesians chapter 1, na if we are in Christ, kung tayo na kay Kristo, dahil tayo ay, ano sinabi doon? Tayo ay pinagpala ng Diyos in Christ, tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay kinupkup ng Diyos para Kanya maging anak, tayo ay tinubos ni Kristo, tayo ay pinatawad, tayo ay binigyan ng karunungan, tayo ay binigyan ng mana, tayo ay tinatakan ng Espiritu. At lahat yon ay nangyari because we are in Christ. And so, kasama yun sa prayer ni Paul na pag-aralan natin last time, na makilala natin ang Diyos, sa verse 19, sabi niya, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. So, dahil sa prayer na yun ni Paul, hindi lang niya gustong sabihin sa atin sinabi niya sa mga sumunod na verses sa dulo ng chapter 1, na ito yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay na muli sa Panginoong Jesucristo. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na naglagay kay Kristo na siyang namamahala sa lahat ng nilikha, sa lahat ng bilang ulo ng iglesia. Sinabi rin niya sa teksto na pag-aaralan natin, para makita natin kung gaano kapambihira yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Pinakita niya sa atin, ano ba yung buhay natin outside of Christ? Anong klaseng kapangyarihan? Yes, alam natin yung tungkol sa biyaya ng Diyos. Pero anong klaseng kapangyarihan na meron ng Diyos para ilagay tayo sa kalagayan natin ngayon in Christ? Kung ganito yung kalagayan natin dati, outside of Christ. Kaya bago natin tingnan ulit yung good news verses 4 to 10, the next 2 Sundays, we'll spend most of our time na pag-usapan natin, ano yung sinasabi dito ni Paul na bad news of our condition sa verses 1 to 3. Let's read again. Ano sabi niya? Nung una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kapag mas kilala natin yung sarili natin, mas makikilala natin ang Diyos. At kapag mas kilala natin ang Diyos, mas makikilala natin yung sarili natin. So mahalaga pareho yun. The knowledge of God and the knowledge of ourselves. But we'll spend most of our time ngayon na pag-usapan. Ano bang sinasabi nitong 3 verses tungkol sa ano yung totoong kalagayan natin kung tayo ay hiwalay kay Kristo? So yung mga salita na ginamit dito ni Paul, hindi maganda. Hindi magbuboost ng self-esteem ng mga bata o ng mga kabataan o kahit tayo ng mga matatanda. And this is offensive sa mga tao ngayon at masakit pakinggan. So pakikandado po yung ating pintuan para walang tatakas. So this is really painful to hear. Pero convinced si Pablo na kailangan nating marinig. Kailangan nating marinig yung bawat salita dito. Kailangan nating pag-usapan. Kasi maraming tao ngayon yung mentality na sinasabi ni Paul, ito pala yung past life natin, di ba? So meron tayong attitude na kapag nakaraan na, ay huwag na nating balikan. Past is past. Let's just move on. Okay, let's just think positive. Diba? Let's stay positive. Kapag mga negative, huwag na nating pag-usapan yung mga ganyan. But we have to trust na inilagay ito ng Diyos for a good reason. For us. Na kailangan nating alalahanin, balik-balikan, at paniwalaan siyempre dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. And so, sa 3 verses na ito, ay mayroon tayong 3 bagay o realidad
na pag-usapan tungkol sa kalagayan ng tao outside of Christ. So ano-ano yung tatlo na yon? So una, let's talk about our miserable condition. Our miserable condition. Verse 1. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So kapag sinabi niyang mga patay kayo dati, hindi ibig sabihin siyempre na physically dead. Dahil mga physically alive naman yung mga kausap niya dito. So obviously, hindi physical death yung tinutukoy dito ni Paul. Sila noon at tayo dati ay spiritually dead. Ano ibig sabihin ng dead? Okay, so bago natin pag-usapan kung ano ibig sabihin ng patay, mahalagang alalahanin muna natin na ang tinutukoy dito ni Paul na kalagayan ay kalagayan natin kailan? Dati. Noon. So, ibig sabihin, hindi ngayon. So, kung Kristiyano ka ngayon, you're genuinely converted, you're in Christ, ito yung dati mong kalagayan. Before your conversion to Christ. Kaya sabi niya, noong una. So, ibig sabihin, hindi na ngayon. Dati, tayo ay patay spiritually. Pero sabi sa verse 5. So, mag-jump muna tayo sa verse 5. Ano sabi doon? Pero ngayon tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa mga pagsuway. Dati tayo ay patay, pero ngayon ay buhay spiritually. So hindi na yun yung kalagayan natin ngayon. Pero katulad ng sabi ko kanina, kailangan balikan natin. And we have to be convinced na bakit natin pag-usapan ngayon? Hindi na pala yung kalagayan natin ngayon. So may kasabihan tayo mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, kung matinik, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makakarating sa paroroonan. So ano yung paroroonan na nais ng Diyos para sa atin? So, kaya binasa natin yung verses 1 to 10, kasi makita natin na doon papunta. Ito yung gusto ng Diyos. So yung unang gusto ng Diyos na paroonan natin ay yung humility. So ibig sabihin, we all have a tendency to be prideful. Na kahit na ligtas tayo, alam natin, we are saved by grace, pero meron pa ring natitirang pag-iisip sa atin na somehow, baka naman meron akong naiambag na kahit na konti para ako ay iligtas ng Diyos. Pero all throughout itong 10 verses na ito, ipapakita ni Pablo, yun nga ibig sabihin ng by grace, you have been saved. Not by works. Para ano? Ano sabi niya sa verse 9? Para walang magmalaki ang sinuman. Humility. Just listen to yung first 3 verses, yung pag-aaralan natin ngayon. At sabihin mo sa akin, sabihin mo sa Diyos, sabihin mo sa ibang tao kung meron kang basis para magmalaki sa harapan ng iba. So yung pangalawa, kung bakit natin ito dapat alalahanin, kahit na tapos na, hindi na natin ito kalagayan ngayon, ay para ipaalala sa atin ni Pablo na yan yung dati nating, sabi niya sa verse 2, ito yung dati ninyong nilalakaran. So, ibig sabihin, yan yung dati, ibig sabihin, hindi na yan yung dapat ninyong lakaran ngayon. Pagdating natin sa chapter 4, verse 17, verse 22, sasabihin ni Paul, wag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Iwan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay. So, kung ito na yung dati, yes, we still struggle sa kasalanan. Pero alam natin kung ano yung gusto ng Diyos na puntahan natin. Kaya when you look at verse 10, yes, we're not saved by our good works, pero inihanda tayo ng Diyos para lumakad sa gawa ng kabutihan. So, if you're a Christian, ito yung kalagayan mo dati. Pero paano yung ilan sa inyo na hanggang ngayon ay hindi Kristiyano? Hindi mo pwedeng pakinggan si Paul na sinasabi sa iyo, nung unay, patay ka. If you're still outside of Christ, kahit nandito ka sa loob ng simbahan, kapag hindi ka pa talaga nagsisisi sa iyong mga kasalanan, kapag hindi ka pa talaga sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sinasabi sa iyo ni Paul, noon hanggang ngayon, ito yung kalagayan mo. You're spiritually dead. And so mahalaga na makita mo na ito yung miserable condition mo hanggang ngayon. Na makita mo exactly kung bakit kailangan mo si Kristo. The way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Christ.
So spiritually dead. So yun yung kalagayan mo ngayon kung hiwalay ka kay Kristo. But for us who are in Christ, yan yung kalagayan natin dati. Ano ibig sabihin ng patay? So ibig sabihin, apart from Christ, meron kang physical life ngayon. Humihinga ka, tumitibok ang puso mo, nakapaglakad ka, nakakapagsalita ka, nakakapakinig ka. Pero you're devoid of spiritual life. Wala kang spiritual life. So may mga interpreters na sinasabi na yung patay dito, ang ibig sabihin, hiwalay ka kay Kristo, malayo ka kay Kristo, and sasabihin niya ni Paul sa verses 12 to 13. And halimbawa, yung alibugang anak doon sa parable ni Christ sa Luke 15, na lumayo sa kanyang ama, tapos nung bumalik, sabi ng kanyang ama, na yung kanyang anak dati ay patay, pero ngayon ay buhay. So, we need to celebrate dahil bumalik ang kapatid mo, sabi niya doon sa isa pa niyang anak, dahil siya ay patay, pero namatay, pero siya ngayon ay nabuhay. And totoo na if we are separated from God, na siya naman pinanggagalingan ng buhay, ibig sabihin, patay tayo. Pero kung lilimatahan natin yung interpretation doon sa word na dead, spiritually dead, para sabihin lang na tayo ay hiwalay sa Diyos, we missed yung seriousness of our problem na tayo ay spiritually dead. Kapag sinabing patay, alam natin, ibig sabihin, walang buhay. Miserable yung kalagayan. At yung isang patay ay walang pag-asa, walang kakayahan na buhayin yung kanyang sarili mula sa kanyang miserableng kondisyon. Ang tanging mangyayari lang sa isang patay ay mabulok at umalingasaw sa baho. Ibig sabihin, kapag spiritually dead, walang puso na tumitibok para sa pagmamahal sa Diyos. Walang liwanag, walang paningin para makita yung liwanag ng kagandahan ni Kristo. Walang kakayahan para sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Walang buhay, walang pag-ibig, walang liwanag. So, ibig sabihin, wala tayong magagawa sa sarili natin para buhayin yung sarili natin. Walang magagawa yung patay para patibukin yung puso niya na all throughout his life ay nagre-rebelde siya at kinamumuhian niya ang Diyos. Walang kakayahan yung isang patay na biglang magdesisyon na sumunod kay Kristo, na all throughout his life ay sinusuway niya ang utos ng Panginoong Jesucristo. The only hope na meron tayo ay yung buhay na galing sa Diyos. So in theological terms, ito yung tinatawag na total depravity. Na tumutukoy doon sa kabulukan ng kalagayan na spiritual na kalagayan natin. At yung spiritual inability natin o yung kawalan natin ng kakayahan na solusyonan yung miserable nating kalagayan. So paano tayo naging spiritually dead? Kaya binasa natin kanina yung ilang mga questions sa Heidelberg Catechism. Pa-emphasize sa atin na hindi kasalanan ng Diyos. Kaya tayo na punta sa ganitong kalagayan. Kasalanan natin. We cannot blame anyone but ourselves sa kalagayan na ito. Ito ay resulta ng kasalanan natin. Kaya sabi ni Paul sa verse 1, patay kayo dahil saan? Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yung pagsuway, trespasses, ibig sabihin, naglagay ang Diyos ng boundary na hanggang dito lang tayo. Ito hindi natin pwedeng gawin. Ito lang yung mga pwede nating gawin. Pero simula sa mga unang magulang natin kina Adan at Eva, na sinuway nila. Nilagpasan nila yung boundary na sinet ng Diyos. And that's what we're doing. Every time na sumusuway tayo sa Diyos, trespasses and sins. Yung mga kasalanan, ibig sabihin, mayroong inuutos ang Diyos na gawin natin pero hindi natin ginagawa. Ang ginagawa natin kung ano yung salungat sa salita niya. Ang ginagawa natin ay pagrebelde laban sa Kanya. Kaya sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So napakalinaw ng pagkakalatag ng Heidelberg Catechism. Yung binasa natin kanina, questions 6 to 8. Ulitin natin ngayon. We'll just repeat yung 3 questions na yun. Paano tayo napunta sa ganitong kalagayan? Paano tayo naging spiritually dead? Question 6. Nilikha ba ng Diyos ang tao na ubod ng sama at saliwa laban sa Kanya? Ang sagot, hindi.
Nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at ayon sa kanyang wangis, na ang ibig sabihin ay may totoong katuwiran at kabanalan, upang sa gayon ay maaari niyang makilala ng tunay ang Diyos na kanyang manlilikha, mahalin siya ng buong puso, at mamuhay na kapiling ang Diyos sa magpasawalang hanggang kaligayahan para sa ikapupuri at kaluwalhatian niya. Ganun pala tayo nilikha ng Diyos eh. And this is question 7. Kung gayon, saan nagmula ang masama at makasalanang kalikasan ng tao? Sagot? Ito ay nagmula sa pagkahulog at pagsuway ng ating unang mga magulang, sina Adan at si Eva, sa paraiso. Itong pagkahulog ay lubos na nakalason sa ating kalikasan, kaya tayong lahat ay pinaglihi at isinilang sa kasalanan. Question 8. Subalit gayon na lang ba tayo kasama? Nawala na tayong kakayahang gumawa ng kahit anong kabutihan at tayo nakakiling patungo sa lahat ng kasamahan? Ang sagot? Yes. Maliban na lang kung tayo ay isilang muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ito yung ating miserable condition apart from Christ. Tayo ay spiritually dead dahil sa kasalanan. Ganito ba yung pagtingin mo sa sarili mo when you're still outside of Christ? Na hindi ka lang may sakit na kailangan ng gamot para gumaling. Hindi ka lang basta pilay na kailangan ng crutches para makalakad. Hindi ka lang basta may sugat na kailangan ng band-aid para matakpan yung sugat mo. You're dead. Ibig sabihin, wala kang magagawa para magkaroon ng buhay. We are utterly dependent on God's life-giving power for our salvation. And some of you, na hanggang ngayon, ay spiritually dead. Naniniwala ka pa rin ba sa ilusyon na meron kang magagawa na mabuti para iligtas ang iyong sarili? How can you possibly give life to yourself apart from the life-giving power of God? Pangalawa, so kung kumbisito tayo na ito yung miserableng kondisyon natin ng hiwalay kay Kristo, posible na ibang tao na, lalo na nung binasa natin katekism, nakita mo na yung kalagayan pala natin ang galing sa ginawa ni Adan at Eva sa Genesis 3, kaya tayo pinanganak na lahat sa atin makasalanan. So may tendency tayo na hindi natin seryosohin yung responsibility natin. Hindi natin seryosohin na may pananagutan tayo sa Diyos. Kasalanan ito lahat ni Adan at Eva. Kaya tayo napunta sa ganitong kalagayan. Yes. Sabi sa Romans 5:12, dahil sa kasalanan ni Adan, lahat tayo ay nagkasala. Damay tayo sa kasalanan niya. Lahat tayo pinanganak na makasalanan. Every single one of us. Kahit yung pinakabata na sanggol dito, ay pinanganak na makasalanan. So yung tinatawag na original sin. Meron tayong minana na kasalanan mula pa sa ating mga magulang. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit nagkakaganito yung mga anak natin. Well, like father, like son. Like mother, like daughter. Pero hindi ibig sabihin na pwede nating sisihin si Adan, hindi pwedeng sisihin natin yung mga magulang natin for our miserable condition. Siya kasi. Sila kasi. May pananagutan tayo, hindi lang sa kasalanang minana natin, kundi dahil din sa mga kasalanan ginagawa at patuloy nating ginagawa, na nagpapatunay na we're really spiritually dead apart from Christ. Ito mga sinasabi ni Pablo dito, wala tayong maiharap na ebidensya na magpapatunay na hindi totoo yung sinasabi ni Paul. Every single day, pinapatunayan natin na totoo yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya sa verse 1 and 2, trespasses and sins in which you once walked. Dati ninyong nilakaran. Although hindi natin makita sa salin sa MBB, pero ibig sabihin, pag sinabing nilakaran, hindi ito yung paminsan-minsan lang na nagagawa natin. Tao lang tayo, paminsan-minsan nagkakamali. No, sabi dito ni Paul, this is our life. Kung matawag natin na buhay, yung ganitong klaseng buhay. This was our lifestyle apart from Christ. We're sinning all the time. Diba, sabi sa Catechism, nakakiling sa lahat ng kasamaan. Kahit sa mga mabubuting ginagawa natin, nakikita ng mga tao, behaviorally, externally, maganda ginagawa natin, pero deep inside our hearts, we're not doing anything for God's glory.
So dito sa verse 2 hanggang kalahati ng verse 3, papakita ni Paul. Sabi sa verse 1, we're spiritually dead. Pero sasabihin niya sa verse 2 na we were walking dead. Patay, pero aktibong-aktibo sa ginagawa natin na pag-rebelde sa Diyos. So, we'll take a look second sa ating active rebellion against God. Active rebellion. So, ito yung tawag sa atin ni Paul sa verse 3 na tayo ay sons of disobedience. Mga anak ng pagsuway, sabi sa salin ng ang Biblia. So, ibig sabihin na ikaw, ako, ay sons of disobedience apart from Christ. Na likas na katangian natin ang sumuway sa utos ng Diyos. Kaya sabi sa salin ng MBB, mga taong ayaw pasakop sa Diyos. And tatlong description yung binanggit dito ni Paul. Na sa halip na sumunod tayo sa utos ng Diyos, ganito yung ginagawa natin. Iba yung sinusunod natin. Sinasalungat natin kung ano yung gusto ng Diyos. Look at verse 2 and verse 3. Sinusunod ninyo noon, una, ang masamang takbo ng mundong ito. At ikalawa, napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay, ikatlo, dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Okay, sinasabi dito ni Paul, outside of Christ, lahat tayo without exception, ay in active rebellion against God. Aktibong nagre-rebelde sa Diyos. Kahit na religyoso ka, o spiritual ka, or mukhang you're nice sa ibang tao, we're in active rebellion against God. And tatlong indication yung binanggit niya dito. Yung una, yung sumusunod tayo sa takbo ng mundong ito. Look at verse 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. So ang tinutukoy niya na takbo ng mundong ito, hindi yung physical earth, hindi lang basta yung mga tao na nakatira sa mundong ito, but it's talking about yung sistema, kalakaran, beliefs, values ng mundo na ito na in rebellion against God. Hindi lang tayo basta passive na tinatangay ng agos ng mundo, na sumusunod tayo sa kalakaran ng mundo nito. We are actively doing yung rebellion against God. Kaya sabi ni Apostle John, sa 1 John chapter 2, verses 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Bago natin nakilala si Kristo, hindi ang utos o kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. Ang pinaniniwalaan natin, ang sinusunod natin, ay kung ano yung pinaniniwalaan ng kultura natin, ng mundo natin, about relationships, about sex, about money, about career, about ambition, about kung paano magiging masaya o magiging makabuluhan yung buhay natin. Mas concerned tayo, paano ba tayo magiging katanggap-tanggap sa mga tao? Paano nila masasabi na we are good enough for them, na we are acceptable sa kanila? Mas concerned tayo sa mga bagay na yung kaysa doon sa concern na paano tayo magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So yung second indication na tayo ay aktibong nagre-rebelde sa Diyos, sumusunod tayo sa gawa ng diablo. Of course, kahit saang audience, kahit sinong audience yung tanungin mo, at tatanungin mo sila, okay, sino-sino sa inyo, pakitaas ang kamay, sino-sino sa inyo ang mga tagasunod ng diablo? Please raise your hand. Paso, kaya nga ako pumapasok sa simbahan. Tapos, magtatanong ka ng ganyan. Pero, ano sabi dito ni Paul? Ano yung reality? If we are outside of Christ, sumusunod tayo sa gawa ng diablo. Look at verse 2. Napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, ang tinutukoy dito ni Paul na pinuno or prince of the power of the air ay yung babanggitin din niya later on sa Ephesians 4:27 and then sa chapter 6, yung diablo. Na yung diablo ay merong pinamamahalaan na spiritual kingdom sa mundong ito. And of course, ang Diyos yung hari. Siya yung hari na nasa
pinakamataas yung kanyang pamamahala. Pero itong Diablo ay isa si Satanas, na ibig sabihin ay adversary o kaaway o kontrabida. Nilikha siya ng Diyos na isa sa pinakamataas na mga anghel, pero nagrebelde siya kasama yung 1/3 of the angels dahil gusto niyang kuhanin yung paghahari na nakareserba lamang para sa Diyos. And yun dahilan bakit niya tinukso si Adan at Eva sa Genesis 3 at nag-anyo ng isang ahas. At nung simula noon, nung nakinig sina Adan at Eva doon sa ahas na yon, simula noon lahat ng tao, without exception, ay nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Siya yung tinawag ni Jesus na the ruler of this world, John 12:31. Siya yung tinawag ni Paul na the God of this world, 2 Corinthians 4:4. So every time na nagkakasala tayo, we are following the lead of the devil himself. Of course, hindi natin iniisip yun. Inisip lang natin, ginagawa natin kung ano yung gusto natin. Pero every time we are doing yung mga bagay na in rebellion against God, ginagaya natin, tinutularan natin yung halimbawa ni Satanas mismo. And tinawag din siya ni Paul dito sa text natin na espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Espiritu. So tayong mga Kristiyano, we are in Christ. Sinong espiritu yung nasa atin? The Holy Spirit. Pero bago tayo maging in union with Christ, yung espiritu na nasusunod sa atin ay ito, yung espiritu ng Diablo. We are under his influence. We were under his influence. Nagsisinungaling siya tulad ng ginawa niya sa Garden of Eden para hindi salita ng Diyos ang sundin natin. And hanggang ngayon, bagamat wala na tayo sa ilalim ng pamamahala ni Satanas, hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin tayo. Nakikipaglaban tayo sa gawa ng Diablo na tinatangka na ibagsak tayo. Nagsisinungaling, tinutokso tayo at sinasabi na this is a better way, this is the way of life. Pero sabi ng Diyos, no, that is the way of death. Every time na nahulog tayo sa tukso ng kaaway, hindi lang tayo mga biktima ni Satanas. Hindi tayo pinipilit ni Satanas na gumawa ng kasalanan. Lahat tayo ay kusang loob na gumagawa ng kasalanan. And we cannot blame. We cannot blame Satan. We cannot blame si Adan, si Eva. We cannot blame Satan dahil sa nahuhulog tayo sa kanyang tukso. Hindi tayo pinipilit. Tayo yung nagdidesisyon kung susunod tayo sa Diyos o hindi. Kaya ito yung third indication na tayo ay aktibong nagre-rebelde sa Diyos. Tayo ay sumusunod sa dikta ng sarili nating puso. Kung anong gusto nating gawin, yun yung ginagawa natin. Verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Okay, again, ang pinag-usapan natin dito, ito yung dati nating pamumuhay. Tayong lahat ay dati ring namumuhay. At ano yung dati nating buhay? Ano yung sinusunod natin? Ano sabi ni Paul? Ayon sa pagnanasa ng ating laman. So yung laman na tinutukoy dito is not our physical body. Ang tinutukoy dito yung sinful nature natin. Yung kalikasan natin, ipinanganak tayo ng makasalanan, kaya tayo nagkakasala. We sin because we are sinners. And sumusunod tayo sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Yung nararamdaman natin na ang obligasyon natin para sa sarili natin. Kung ano yung iniisip natin na tama, yun yung gagawin natin. Kung ano yung feeling natin, kung ano yung sinasabi ng heart natin, na sundin natin, yun yung susundin natin. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng kultura ng mundong ito, yung nagsasabi, just follow your heart. Just follow your heart. But if we follow our hearts, saan tayo pupulutin? Saan tayo pupulutin? Again, sabi ni Paul, ito yung dati nating kalagayan. Dating kalagayan. So, we evaluate ourselves.
Kung hanggang ngayon ang nangingibabaw sa atin na hangarin, yung lifestyle natin, ang ginagawa natin ay puro salungat sa pinag-uutos ng Diyos. And we do not feel any sorrow sa kasalanan natin. Hindi natin nakikita na kasalanan yung ginagawa natin. And we want to continue doing what we're doing. We love what we're doing. Isa kaya itong indikasyon na hanggang ngayon ikaw ay still outside of Christ? Dahil ang buhay mo ay in active rebellion against God. You're still spiritually dead. Kahit na palaging nakikita ng mga tao na ikaw ay nasa loob ng simbahan, baka ikaw ay nasa labas pa ni Kristo. Pangatlo. So nakita natin una, yung miserableng kondisyon natin dahil tayo ay patay spiritually. At pangalawa, nakita natin na we are in active rebellion against God. Tayo ay mga anak ng pagsuway, sons and daughters of disobedience. So ito yung pangatlong reality na binanggit ni Paul sa text natin tungkol sa buhay natin na outside of Christ. Our tragic destination. Tragic destination. Sinasabi dito ni Paul na trahedya o kapahamakan ang naghihintay sa sino mang nananatiling patay spiritually and in active rebellion against God. Kung wala yung buhay na galing sa Diyos, kung wala yung faith and repentance na kaloob ng Diyos, na babanggitin ni Paul later on, dito tayo papunta. This is our destination. Ano sinasabi ni Paul tungkol sa kahantungan natin? Sabi niya sa verse 3, second half, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. We were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So sabi niya dito, ito ay sa ating likas na kalagayan. Pag sinabi likas na kalagayan, hindi yung likas na kalagayan nung tayo ay nilikha ng Diyos. Ito yung likas na kalagayan natin nung ang tao ay nahulog sa kasalanan. So, lahat ng tao, ganito yung kalagayan, without exception. So, malinaw na. Kung sasagutin natin na, are you a good person? Alam natin, sa likas na kalagayan natin, wala ni isa man sa atin ang naturally good. Di ba kaya sabi ni Paul, nung na-realize yung kasalanan niya, sabi niya sa Romans 7:18, I know that nothing good dwells in me. That is in my flesh. O dahil dun sa kanyang sinful nature. So kung yung likas nating kalagayan ay hindi mabuti at masama, how can we expect na mabuti yung kahantungan natin? Bakit mo paniniwala yung mga tao? Just think positive. Kung ano yung mangyayari sa'yo. Di ba? God is love. Huwag kang mag-alala. Walang mapupunta sa impyerno. Lahat mapupunta sa langit. Mahal ng Diyos ang lahat. Nothing good dwells in us. Kahit ano pang positive thinking or wishful thinking yung gawin mo. Trahedya, yung kapahamakan na naghihintay sa atin na sa sino mang wala kay Kristo. Maliban na lang kung manghihimasok ang Diyos sa buhay natin. At nang himasok ang Diyos sa buhay natin, God intervened. Di ba? Pagdating sa verse 4, but God. Napakasarap marinig yung ginawa ng Diyos. Pero next week, pag-aaralan natin yung next week. Pero kung hindi magbabago yung kalagayan natin, kung mananatili tayong outside of Christ, spiritually dead in rebellion against God, ano yung trahedya na naghihintay sa atin? Ano sabi ni Paul? Poot ng Diyos. Ang sabi dito, children of wrath. O mga anak ng poot. Ang tinutukoy dito, poot ng Diyos, galit ng Diyos. Hindi poot ni Satanas. Hindi poot ng ibang tao. Poot ng Diyos. Matinding galit ng Diyos. We're children of wrath. Anyone na narito na still outside of Christ, including our children of wrath. Maliban na lang kung sila'y magiging mga anak ng Diyos in Christ. So dati hindi tayo mga anak ng Diyos.
Dati tayo ay anak ng poot ng Diyos. Ano ibig sabihin? Children of wrath. Ito yung mga tao na yung destiny ay yung matinding galit ng Diyos. Matinding parusa ng Diyos. Kung wala ka kay Kristo, na sabi si John 3:36, the wrath of God remains on Him. Ngayon pa lang, nasa ilalim ka na ng poot ng Diyos. How much more? Yung parusa, yung kapahamakan na naghihintay sa'yo sa walang hanggang apoy sa impyerno. Ano yung destiny natin kung mananatili tayong outside of Christ? Sa pagbabalik ni Kristo, nasabi sa 2 Thessalonians 1:8-9, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Isipin ninyo, kung nanatili tayo na outside of Christ, doon tayo papunta. Hindi pa tayo ma-amazed na pinili tayo ng Diyos, iniligtas tayo ni Kristo? Hindi na yun yung destiny natin. Hindi na yun yung future na naghihintay sa atin. Ano na? 1 Thessalonians 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo yung umako ng puot ng Diyos na dapat sana ay para sa atin. So we will not perish, but have everlasting life. Kung hanggang ngayon, hindi si Kristo ang tagapagligtas mo, and you're still trying by yourself na iligtas yung sarili mo, gawing maayos yung sarili mo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kaawa-awa yung sasapitin mo sa pagbabalik ni Kristo. Ang sinasabi dito ni Paul na ito yung sasapitin ng lahat ng tao na mananatiling outside of Christ. Kaya sabi ni Paul sa dulo ng text natin, we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Lahat ng tao, yung tinutukoy dito ni Paul. When we think about the wrath of God, yung judgment ng Panginoon, hindi natin pwedeng isipin na yung parusa na ito ng Diyos nakareserba lang para sa mga pinakamatinding kurakot na mga politicians. Na nakareserba lang para sa mga nanggahasa o pumatay ng tao. Yung mga karumal-dumal yung kasalanan na ginawa nila. Paul was saying, anyone outside of Christ will suffer the wrath of God. Including our children, kung hindi nila makikilala si Kristo. Kung hindi natin sila madadala kay Kristo. Yung mga kapamilya natin, yung mga kamag-anak natin, yung kapitbahay natin, kahit na lagi silang nasimbahan, deboto sila sa relihiyon nila, mukha naman mabuti silang tao, mapagbigay, matalungin, but they're still outside of Christ, they will suffer yung parusa na ito ng Diyos. Ay, ito sana yung kahantungan natin kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos. Okay. Ano nakita natin dito sa verses 1-3? Nakita natin dito yung ilan sa mga pangunahing itinuturo ng Biblia tungkol sa doktrina ng makasalanang kalagayan ng tao, yung sinful nature natin. So nakita natin una yung miserableng condition natin bilang mga spiritually dead dahil sa kasalanan. Nakita natin yung ating active rebellion against God bilang mga sons of disobedience. And nakita natin pangatlo yung tragic destination na naghihintay sa atin kung mananatili tayo na hiwalay kay Kristo. We will suffer the wrath of God for all eternity. So ngayon, ano namang kinalaman ito sa buhay natin ngayon? Bakit natin aalalahanin? Why spend this much time talking about itong bad news of our sinful condition? Kapag maalala natin ito, kapag papaniwalaan natin ito, at di tayo maniniwala sa kasinungalingan ng worldview, ng culture natin, it will really change everything sa buhay natin. So, let's just close with 5 applications or 5 implications. Ano yung magbabago sa atin kapag aalalahanin natin yung 3 bagay na ito? Una, magbabago yung pagtingin natin sa sarili natin.
makikita mo, malaki pala yung problema ko. Hindi pala pera yung problema ko. Hindi pala yung sakit yung problema ko. Hindi pala yung hindi magandang relasyon sa ibang tao yung pinaka-problema ko. Ito yung pinaka-problema ko. At wala ako ibang kailangan para masolusyonan ito, maliban kay Kristo. At kapag ganito nakita natin sa sarili natin, we will really avoid comparing ourselves with other people. Di ba, may tendency tayo kapag nakita natin, sobrang makasalanan yan. Ako medyo, little sinner. Pero sinasabi dito ni Paul, apart from Christ, lahat tayo patay. Hindi mo pwedeng sabihin, yung kapitbahay mo, ako, medyo patay lang. Siya, sobrang patay. Lahat tayo pantay-pantay sa pagiging patay outside of Christ. Wala sa atin na less dead or more dead kumpara sa ibang tao. How can we boast? May mga tao na nagyayabang na, ako, narinig ko yung gospel, inintindi ko yung gospel, tapos nag-decide ako na sumunod kay Kristo. How can you boast na that's something na naiambag mo sa kaligtasan mo, samantalang you're dead? Yung tanging pag-asa natin, hindi yung strength of will, power natin, kundi yung sovereign power of God. It will really crush our pride. Hindi natin masabi na we are more morally superior kaysa sa hanggang ngayon ay mga tao na nananatili na mga hindi Kristiyano. Pangalawa, magbabago yung pagtingin nito, babaguhin ito yung pagtingin natin sa Diyos. Di ba mas makikita mo kung gaano kalaki yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa'yo na spiritually dead, pero ngayon tumitibok yung puso mo. Ngayon nakikita mo yung kagandahan ni Kristo. How can that be possible without yung sovereign power of God? Di ba mas makikita mo kung gaano kalaki yung biyaya ng Diyos sa'yo, na ibinigay sa'yo yung something na you do not deserve. Makikita natin yung laki ng awa ng Diyos, yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay eksakto kung ano yung kailangan natin sa kabila ng marami nating mga kasalanan laban sa Kanya. And katlo, magbabago yung pagtingin natin sa gospel. We hear the gospel every time. And so kung inaalala natin yung sinful condition natin apart from Christ, the gospel will never ever be boring sa atin. Makita natin talaga kung gaano ka-good news yung good news of the gospel kapag we are face to face with the bad news of our sinful condition. Yung kapangitan natin, yung kasamaan natin, yung nakakadiring kalagayan natin. The good news of the gospel is really good. Kapag nakita natin yung napakalaking problema natin na walang ibang solusyon maliban kay Kristo. And then number 4, babaguhin ito yung pagtingin mo sa ibang tao. Diba, may tendency tayo na mainggit sa ibang tao. Buti pa sila mayaman. But if they're outside of Christ, sila ay mayamang patay spiritually. Buti pa siya sikat. But if they're outside of Christ, sila ay sikat na patay. Buti pa siya maganda at maganda yung hubog ng katawan. But if they're outside of Christ, siya ay magandang patay. Still dead. Still dead. Kahit gaano karaming make-up, kahit gaano karaming pera ang ipahawak mo sa isang patay na nasa kabaong, kahit gaano kaganda yung bihis niya na nakahiga sa loob ng kabaong, that's still ugly. That's still ugly. And if we realize na yun yung kalagayan ng mga tao outside of Christ, hindi ba mas maawa tayo sa kanila? Hindi ba mas makita natin na just look at our children o yung mga kapamilya natin na yung higit na kailangan nila ay makilala nila si Kristo. Hindi yung mapag-aral sila, mapagtapos sila sa magandang eskwela, maibigay yung magandang buhay sa kanila, but they will remain spiritually dead kapag sila ay hiwalay kay Kristo.
the more we will be, mas magiging prayerful tayo. Lord, save them. Lord, buhayin mo sila. Lord, open their eyes. Gagawin natin lahat na magagawa natin to bring them the gospel of the Lord Jesus Christ. Convinced na yun ang higit na kailangan nila. Hindi yung kayamanan sa mundong ito. Hindi rin yung laki ng love and acceptance na ibibigay natin sa kanila. But the love of God in Christ. Lastly, babagoyin ito yung pagtingin natin sa buong mundo. And we live in a world na napakaraming mga tao na hanggang ngayon ay hiwalay kay Kristo. Na makita natin na ang pinakasolusyon sa problemang ito, sinasabi ni iba, kung magkakaroon lang tayo sana ng mas mataas na kalidad ng edukasyon. Kung maiaahon lang sana natin, magkakaroon tayo ng magandang programa para maiahon yung mga mahirap sa poverty, hindi na mangyayari yung mga ganitong krimen. Kung magkakaroon lang sana tayo ng mga matitinong politiko, makita natin na that's not the solution. Kung ang pinakamalaking problema ng mundong ito ay yung kanyang kasalanan, yung kanyang kalagayan apart from Christ, we are convinced na walang ibang solusyon sa problemang ito maliban kay Kristo. And if we are Christians, ibig sabihin, we have the solution. Kaya mayroong church. Alam natin na kailangan magtulong-tulong tayo. That's why we plant churches. That's why we spread the gospel sa lahat ng lahi sa buong mundo. Because we are so convinced that this world is hopeless without Christ. E nasa atin si Kristo. Anong gagawin natin para sa kanila? Let's pray. Let's pray. Our Father, salamat po na iyong salita ay nagsisilbing salamin para makita namin yung tunay na kalagayan namin apart from Christ. At ang nakita namin ngayon ay hindi maganda, pangit, nakakaawa, hopeless. But thank you for reminding us para makita namin kung gaano kabuti ang mabuting balita ni Kristo. Para makita namin kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa amin. Para makita namin kung gaano kayaman ang biyaya na iyong ibinuhos sa amin. And Father, show us the ugliness of our sins so that we will turn away from it. Repent, ask for your forgiveness, and embrace Christ as our everlasting treasure and joy. Dalahin ko, Panginoon, ang sino man na narito na hanggang ngayon ay patay dahil sa kanilang kasalanan. Praying, Lord, that you'll unleash the power of your word na ibangon sila sa kanilang miserableng kalagayan. And for us, for all of us who are in Christ, may you continue to remind us of these truths. Para mag-umapaw sa puso namin yung pasasalamat every time. So that we'll be grateful, we'll be humble. Gagawin namin ang lahat to pursue holiness all throughout our lives. Thank you, Father, for your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen.